Ito mga kaparakoy, ang Mibro GS Active 2. At masasabi kong isa to sa mga smartwatch out there na mayroong best value. Merong 1.32-inch AMOLED screen display with UHD resolution. Meron na ding dual band built-in GPS tracking. Merong solid alloy build quality. Pwede na din gamitin sa mga water activities dahil sa 5 ATM rating. Meron na ring magandang UI and responsive na rin mag-navigate. And lastly, supported sa iPhone and also Android. And yung presyo, nasa 4,000 pesos lang. Pero syempre, hindi to perpekto. At isa yan sa pag-uusapan natin sa video na to. And kung napapaisip ka kung best to buy ba to para sa mga nagsisimula ng fitness journey nila o ng running era ngayong 2026, tara, pag-usapan natin itong Mibro GS Active 2. Okay, simulan natin sa isang mabilisang unboxing. And actually, pretty common lang yung laman nito. Makikita natin dito yung manual natin. And then sumunod naman dyan is itong ating Mibro GS Active 2 unit mismo na merong nylon strap. And nakagandahan dito, meron pa tong included na pre-silicone strap, which is I like. Dahil sa ibang brand, hindi to included. And then lastly, nandito na rin yung ating charging cable na wala din sa iba. Anyway, yan lang naman yung overall na laman niya. Now, una natin pag-usapan ay yung build and design na to. Bale, nung tinitest namin to, ginamit namin to sa running and also muscle training. And nga pala, shoutout sa magiging model natin dito sa video dahil mga active sila. So sa kanila ko pinagamit yung watch para makakuha tayo ng accurate na data. Anyway, kapag tingin sa look and design ng smartwatch, actually may pagka-modern na yung pinaka-overall looks ito. And to be honest, may pagka-Garmin yung style niya or medyo inspired sa Garmin yung style niya. Dahil bilogan lang din sa Garmin and actually meron din akong Garmin smartwatch na ginagamit dito. Kaya talagang napag-compare ko agad sila. Bale, meron tong 46mm rounded sporty design and based sa personal preference ko, mas trip ko yung mga rounded shape na smartwatch kaysa dun sa mga modern square and rectangle shape design. Mas sakto lang kasi sa akin and also mas versatile siyang gamitin. Yung tipong pwede mong magamit sa workout mo and also pwede mo rin gamitin pang lakad, pang alis. Like for example, merong ang date or event na pupuntahan, pwede mong magamit. Pwede rin pandagdag sa OOTD mo. At least para sa akin, kasi for sure yung iba sa inyo or karamihan sa inyo, ganun din yung ginagawa. For sure, ikaw mismo, aminado ka doon. Isa din sa nagustuhan ko dito, lightweight lang din. Dahil meron na siyang 39.9 gram para sa kanyang overall weight. Pero depende yan kung ano yung gagamitin mo na strap. Kung gagamitin mo yung nylon strap, nasa 39.9 lang siya. Pero kung gagamitin natin yung silicone strap, nasa 51.7 grams naman siya. Actually, hindi mo naman mapapansin talaga yung bigat kung ano mang gamitin mo na strap dyan. So, nakadepende na lang yan sa'yo. And speaking of strap, yes, interchangeable na rin yung strap na to. So, kung meron kayo yung mga preferred na brand or kaya quality ng strap, kasi for sure, meron sa atin na nangangati yung kamay kapag silicone strap yung ginagamit. And to be honest, isa ako sa inyo. Kaya kung meron na kayong preferred na strap dyan, pwede nyong ilagay dito, basta sukat. So, maraming mga smartwatch strap dyan sa Shopee, pwede nyo pong i-check. Siguro kung meron mo na akong masasabing pula or nitpicks dito, siguro yung kanyang 46mm rounded sporty design. Medyo malaki kasi talaga, lalo na kung maliit yung wrist mo. Although personally, saktong-sakto lang sa akin. Pero kapag medyo maliliit yung wrist, like para sa mga girls out there, medyo malaki tingnan. Pinatry ko siya sa fiancé ko and sakto naman. So siguro kung meron kayo dyang mas maliit pa yung wrist, baka maging mukhang Omnitrix to sa inyo. Pero in overall, okay na okay naman siya. Basta hahanap lang tayo ng magandang strap para medyo mas maging maliit tingnan yung relo. Pagdating naman sa build, naka-aluminum alloy bezel na tayo dito and then fiber reinforced plastic naman yung whole body niya. Isa yan sa mga nagustuhan ko dito sa watch na to dahil na kahit na medyo budget friendly yung presyo niya, quality pa rin yung material na ginamit sa kanya. And pinatunayan din nila yan dahil nilagyan na rin nila to ng 5 ATM rating na kung saan meron tong 50 meters water resistant protection, which is pwede natin siya gamitin sa pagsiswimming natin or kaya pasisid-sisid ng konti sa dagat. Pwede, basta wag nyo lang gagawin or itatry mag-diving or kaya medyo mapalalim pa sa 50 meters dahil mas mabigat na yung pressure doon at pwede talaga siyang masira. So I suggest na pwede nyo gamitin swimming, sisid-sisid ng konti, mga ganyang bagay. Pero hindi ko masasuggest na talagang mas lumalim pa kayo. And ito yung isa sa pinakalamang niya, unlike sa ibang mga smartwatch out there na IP rating lang yung protection na ginamit. So dito, isang big plus yan. Kaso nga lang, kapag iting sa display protection nito, walang stated na tempered glass protection or Corning Gorilla Glass protection, which is normal na makita sa mga smartwatch na nasa gantong presyo. Actually, kahit di naman meron, like halimbawa tempered glass yung ginamit na protection sa screen niya, hindi ko pa rin talaga maisasuggest na gamitin ninyo siya ng walang extra or external tempered glass na ilalagay sa kanya. Para meron pa rin tayong
extra layer of protection. Marami na rin kasi akong smartwatch na testing at tempered glass lang yung protection nila built in. And sad to say, nagagasgasan at nagagasgasan pa rin sila once na natutulog tayo or some way somehow mapatama ka kung saan. Kaya best practice pa rin talaga na maglagay ng extra layer of protection which is tempered glass nga. Marami naman yun sa Shopee. Pero meron naman nilagay si Mibro dito na anti-fingerprint coating. Pero to be honest, based sa testing na ginawa ko dito, meron pa rin talaga tayong makakuha ng mga fingerprint and also smudges, which is normal naman sa isang smartwatch kahit na meron tong anti-fingerprint coating. So yeah, medyo hinay-hinay lang sa pag-swipe lalo na kapag yung kamay pawisan, mga ganong moment. Anyway, dahil nasa display na tayo, usapang display na tayo. Meron na tong 1.32-inch AMOLED screen display panel and meron na ring UHD resolution. And actually, good thing yan dahil saturated and vibrant yung makukuha natin na display dito. And i-plus pa natin na energy or power efficient yung ating mga AMOLED display kaysa sa mga IPS panel. And higit sa lahat, mas maliwanag din to unlike sa mga naka-IPS panel lang. And speaking of liwanag, meron na tong 1200 nits peak of brightness kaya kitang-kita natin yung mga contents or information sa watch if ever naggagamitin natin to kahit na medyo tirik yung araw or maliwanag na. Kaya para sa mga solar boy out there na mahilig mag-jogging ng hapon or kaya ng tanghaling tapat, para sa inyo to, de joke lang. Pero hindi joke yung part na kung saan visible talaga yung mismong content or information ng watch na to once gagamitin natin siya kahit na medyo tirik yung araw. Kaya goods na goods to in day-to-day usage kahit na hindi ka nag-workout, yung tipong titingin ka lang ng oras or kung merong nag-notify sa cellphone mo at gusto mong tingnan dito sa watch, makikita mo siya. And gusto ko lang linawin na hindi siya yung merong pinaka-bright na display na pwede nating bilhin para sa under 4,000 pesos. Meron din talagang mga above 4,000 pesos and also lower 4,000 pesos na mas bright kaysa dito. And wag nating kakalimutan na yung presyo nito is nasa 4,000 plus lang. Kaya acceptable to for me. Now, usapang navigation naman tayo. Bale, meron tayo ditong 2 buttons sa kung saan ito yung gagamitin natin na pang-navigate sa whole watch. And also, touchscreen nga rin pala yung screen natin. So, pwede natin gamitin yung finger natin. Pero for the shortcut, we can use these 2 buttons right here. Bale, kapag ginamit natin yung dial button natin, kapag pinindot natin to, papasok tayo sa bunch of application na pwede natin gamitin sa smartwatch ito. And then, pwede rin natin gamitin yung dial niya para mag-browse down and browse up dito at hanapin yung application na gagamitin natin. And just I said, touchscreen to, so pwede natin gamitin na lang din yung finger natin para mag-navigate. Then, yung dial button na to is a home button din at the same time. Na kung saan kapag kinilig natin siya, automatic na pupunta tayo sa homepage niya. Then, dahil nga touchscreen to, pwede natin gamitin yung touchscreen and then swipe left to right para makapag-back tayo or makapunta tayo sa previous app na ginamit natin. Dahil yung responsible na button sa pag-select itong nasa ilalim which is hindi masyadong kita. Anyway, itong button na rin is yung ating sports mode button na kung saan kapag sinelect natin, automatic papasok siya sa sports mode natin at dito pwede na tayo mamili ng mga workouts na gagawin natin or sports na gagawin natin like outdoor or indoor running, treadmills, outdoor walks, cycling, hiking at kung ano-ano pa. So pwede nyo rin yan i-customize or pwede kayo mamili pa sa pinakailalim. And kung mahilig kayo maglaro ng mga paddleboard games gaya na lang ng pickleball, dito papasok yung isa sa pinagmamalaking feature ni Mibro which is yung kanilang 6-dimensional technical matrix na kung saan equipped na tong watch ito ng 6 sensor na kaya nga identify yung power output and also speed ng paghampas mo. Bale, malalaman niya dito yung power or yung output na binigay mo sa pag-smash, sa backhand and also forehand na pag-follow mo. It depends on you. Bale, useful tong feature na to kung ako yung tatanungin. However, hindi ko ito na-testing dahil hindi naman to uso sa atin at hindi ako naglalaro ng game na to personally. In terms naman sa UI and also overall experience ko sa pag-navigate dito sa smartwatch ito, masasabi ko na 9 out of 10 yung experience. Dahil smooth yung mismong smartwatch, hindi siya delay unlike sa mga smartwatch na try ko before. And ang nagustuhan ko sa kanya, nandito na agad yung quick summary natin kapag nag-swipe tayo sa main display. Like for example, kapag nag-swipe tayo from right to left, dito natin makikita yung mga datas na ginawa natin. Like for example, kung tumakbo ka, nag-cycling ka, nag-power training ka at kung ano-ano pa, makikita natin yung graph dito. So pinapakita ng watch kung ano yung activity na ginagawa natin mostly. Then kapag nag-swipe pa tayo dito ng ilang beses, makikita pa natin dito yung ibang datas para sa sports natin. Nga pala yung nakikita ninyo ngayong records is naka 0-0 dahil nireset ko yung mismong device dahil nireconnect ko siya sa isang phone para
ma-shoot namin yung connection part. Kaya medyo reset yung data niya ngayon. Then pag nag-swipe pa tayo, makikita natin dito yung B-dot. Next naman yung ating workout status. Makikita nyo rin dito kung completely recover ka na after ng first workout mo. And then sa last slide naman, makikita natin dito yung important application kagaya ng call, timer, and also ng music kung mahilig kayo magpatugtog. Then kapag sinuwipe naman natin from bottom to top, dito natin makikita yung mga notification natin sa smartphone na nagre-reflect dito sa ating smartwatch. And ang good thing dito, pwede ka mag-select ng mga application na gusto mo mag-notify sa smartwatch mo para hindi magulo. Pag sinuwipe naman natin from top to bottom, makikita natin dito yung ating mga common features kagaya na lang ng stopwatch, flashlight, lock, DND, and also yung ating brightness control at kung ano-ano pa. So basically, pretty common and pretty normal navigation na ginagawa natin sa isang smartwatch, and for sure, kung nakagamit na kayo ng smartwatch, alam na ninyo kung paano mag-navigate neto. Now, simulan naman natin pag-usapan yung mga health monitoring features neto and also yung kanyang built-in GPS. And simulan natin sa built-in GPS neto. Bale, gaya ng sabi ko, meron tayo ditong dual band built-in GPS which is gumagamit siya ng L1 and L5. And dito yung nilamang niya sa mga smartwatch na nasa same price range neto or mas mahal pa dito na naka-single band GPS lang. Kapag gagamitin kasi natin yung kanyang GPS tracking sa urban areas like sa mga mapupuno or kaya sa mga lugar na medyo madaming puno or kaya maraming building, makakadetect or matatrack niya pa rin tayo ng accurate. Unlike sa mga naka-single band GPS lang, medyo delay yung makukuha nila doon, pero dito mas accurate. Which is isa yun sa pinaka-nagustuhan ko sa kanya kasi habang ginagamit namin siya, nakukuha niya agad yung data. Kaso nga lang, yung nitpick ko dito wala tayong offline map. Unlike sa ibang mga smartwatch na na-review ko before na naka-single band GPS lang pero meron silang offline map. Dito kasi altitude meter lang yung meron siya. So sana nalagyan din nila ng offline map para mas maganda talaga tingnan. Pero ang kagandahan dyan, kapag kinonect natin siya sa smartphone natin, makukuha naman niya yung data kung saan tayo tumakbo kahit hindi natin dala-dala yung smartphone. Basta i-connect mo lang sa Bluetooth and then automatic yung data niya mapupunta na doon sa Mibro Fit at makikita niya kung saan ka tumakbo, ano yung ginawa mo, ano yung rotation ng ginawa mo, and also mga common data like pacing, heart rate, at kung ano-ano pa. So basically, goods naman siya, pero yun nga lang, medyo nanghihinayang lang ako na wala akong makita na offline map habang tumatakbo, which is sa iba, meron. Then, pagdating sa data or accuracy nung nakukuha natin na measurement dito, habang gamit-gamit siya, hindi ko mapapatunayan kung accurate to dahil wala naman ako ditong advanced tool para magamit or gamiting basis sa pag-compute or pag-measure ng heart rate ko. Pero, meron akong gamit-gamit dito na smartwatch, which is yung ating Garmin Forerunner 165, at yon mas accurate yung ginamit or mas advanced yung ginamit na sensor doon. And based sa ginawa kong comparison, makikita ko na almost the same naman sila ng nakukuha. However, sometimes doon sa Garmin na gamit-gamit ko, mas mataas yung heart rate ko kaysa dito sa ating Mi Pro GS Active 2. Pero based naman sa feeling ko habang ginagawa yung testing, hindi naman ako ganun kapagod dahil ang maximum na heart rate ko ay nasa 200 plus. At kapag pumalo na yun ng 170, nararamdaman ko na medyo napapagod na ako. Pero nang tumatakbo naman ako sa treadmill that time, nung tinesting ko to, hindi naman ganun yung napipil ko. So basically, masasabi kong mas accurate yung heart rate meter niya kaysa doon sa ating Garmin 165. Although yun nga, iba-iba yung formula ng pag-measure niya kasi dapat i-set up talaga natin ng tama yung age, yung height, and also weight natin para makalculate nila ng maayos. So yeah, pagdating dito, masasabi ko na accurate naman siya pero make sure lang na tama yung pag-set niyo. Next naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang sleep tracker, and masasabi ko na accurate yung sleep tracker neto. Yung tipong kung anong oras ako natulog and also kung anong oras ako nagising, talagang nare-record niya ng tama. Which is I like. And kahit yung mga moment na nagising ako and then gusto kong i-noise yung alarm para matulog ulit, nakikita rin niya doon. Now, next naman natin pag-usapan is itong Mibro Fit or yung application na partner dito sa ating Mibro GS Active 2. So, bali sa loob nito, makikita natin yung pinaka-average activities natin or yung pinakabuuan or summary ng activity natin. Kagaya ng muscle training, running, at kung ano-ano pa. Kung ano yung mga ni-record mo dito sa smartwatch, automatic na mapupunta lang dito and then bibigyan ka ng quick summary. Makikita rin dito yung count ng steps mo and also makikita rin dito yung heart rate mo nung day or yung average heart rate mo nung ginawa mo yung activity na yun. Ang isa pa sa nagustuhan ko dito ay meron na rin siyang tinatawag na Mibro Coach na kung saan bibigyan ka niya ng training plan. And to be honest, para lang siyang si ChatGPT kasi currently habang gusto ko ulit bumalik sa pagiging active or gusto ko ulit mag-gym, kung ano man yung binibigay ni ChatGPT sa akin, yun na yung sinusunod ko. So technically siya na yung naging personal coach ko. And dito kay Mibro, binibigyan niya rin naman tayo ng magandang plan pero more on common plan siya, like mga hindi ganong kabigatan na plan para sa'yo. So nakadepende rin yung training plan na ibibigay ng Mibro Coach AI na to. Depende sa ilalagay ninyo
ninyo na data habang sinesetup nyo yung watch. Kung ano yung height ninyo, ilang taon na kayo, and also ano yung weight ninyo. So siya na yung bahala mag-calculate niyan and then ibibigay niya sa inyo yung mga training plan na for sure pasok sa schedule ninyo. Anyway, dito rin natin makikita yung iba pang mga important data. Gaya na lang nung ating sleep. Bale, makikita natin dito yung 1 week worth of data natin ng pagtatrack ng tulog niya. Kaya makikita natin kung okay pa ba yung tulog natin or meron ba mga times na hindi tayo nakakatulog ng maayos. So goods na goods to para sa mga may insomnia dyan or kaya nagtatrack talaga ng tulog. Meron na rin tayo ditong option na makapagpalit ng mga watch pieces. Marami tayong pwedeng gamitin dyan. Pwede kayo mamili. Napakadaming design. Also, pwede rin kayo mag-customize if trip ninyo. Gamit na lang kayo ng pictures ng mga crush ninyo. So, ilagay nyo sa relo. Possible na possible din. Also, itong application na rin na to yung gagamitin para makapag-update or makapag-flash ng firmware update dun sa relo natin. Actually, need nyo talagang gawin after nyo makuha yung unit kasi may nakita kaming bug na kung saan nagkakaroon ng flickering and also nagkakaroon din ng automatic na pag-pop ng volume dun sa mismong phone kapag connected sa watch. So, must do na i-update siya after ninyong makuha. And then lastly, seamless na lang yung pag-connect or pag-transfer ng data from Mi Bro Fit to other application kagaya ng Strava. So, pwede natin siyang i-connect and then lahat ng data na nakuha natin sa watch natin na mai-store dito sa Mi Bro app, pwede natin agad i-transfer sa Strava para sa mga other purposes like posting or kaya pagtatrack ng overall data mo. So, maganda siya at yun yung isa sa pinaka-nagustuhan ko dito na hindi ko napansin sa ibang mga smartwatch na na-try ko before. Kaya pagdating dito, para sa akin, pasado siya in overall. Now, usapang final verdict tayo. Kung merong mga magtatanong sa inyo kung okay bang bilhin ang Mi Bro GS Active 2, actually, ang sagot ko dyan, oo naman. Dahil para sa presyo na under 4,000 pesos, yung mga balyong makukuha natin dito, definitely napakasiksik. Actually, meron ako ditong Amazfit TRX3 na 15,000 pesos yung presyo, pero yung overall specification nito, almost dikit lang sa smartwatch na to. Kaya masasabi kong kung value over price ratio lang naman ang usapan, matik panalo itong ating Mi Bro GS Active 2. Pero ang tanong, para nga ba kanino to? Kung isa kang beginner or kaya nasa intermediate level ka na ng running era or kaya ng fitness era mo, syempre, ito yung masasuggest ko sa inyo. Definitely, wala ako sa lugar na magsabi na active ako sa isang physical activity, pero yung mga gumamit or yung ginamit nating model dito, yung feedback nila sa relo, lahat positive. At kung sila nga daw ang tatanungin, masasabi nila na goods bilhin to for beginners. Dahil kahit sila, hindi sila gumagamit ng kahit anong tracker and nung nagamit nila to, na satisfied sila. And kung ako lang din naman yung tatanungin based sa information na nakuha ko dito and also sa mga testing, at saka kung ikukumpara ko siya sa ibang mga smartwatch out there na same lang yung presyo dito or mas mataas pa yung presyo dito, definitely isa talaga to sa nungunguna. Kaya yan yung sagot ko in overall dito sa Mi Bro GS Active 2. Kung beginner ka, best smartwatch to para sa'yo kung ako yung tatanungin. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Kita-kita ulit tayo sa susunod na review. And once again, this is your boy para kay Steven Tips and sama-sama tayo sa mga susunod pa natin na tech reviews. Yun lang. Peace.